Pagkahulog ng isang pampasaherong bus sa bangin sa Hamtik, Antique, nakuhanan ng CCTV. LTFRB Region 6 at Antique Police tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live. Kim? Sara, nagsimula na mag-imbestiga ang LTFRB 6 sa pagkahulog ng bus sa bangin sa Hamtik, Antique kung saan 17 katao ang namatay. Makikita sa CCTV footage ang pagdaan ng series bus sa barangay Igbo, Gakay sa bayan ng Hamtik, Antique alas 4:28 Martes ng hapon. Pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay nabangga nito ang concrete barrier sa gilid ng kalsada hanggang sa nahulog ito sa bangin. Ayon sa nakasaksi, posibleng nawalan ng preno ang bus dahil masyadong mabilis ang takbo nito at dumiretso sa tinatayang 30 meters na lalim ng bangin. Ang dalagang kasiris, tama nagkadasig, nakapabinit pa kanirigto. Naditso na rigto ay nagapok nga kwan. Nga pader kita ko paglukso pareho kray. Sa datos na inilabas ng Antique PDRMO, umabot sa 28 katao na sakay ng bus ang kabilang sa aksidente. 17 sa mga ito ang binawian ng buhay. 7 katao ang nasa critical pa na kondisyon at patuloy na ginagamot sa mga ospital sa Iloilo City, habang 4 ang nasa maayos ng kondisyon. Kabilang sa mga nasawi ang bus driver na kinilalang si Ricky Serios, konduktor na si Wilmar Felipe Marcelino at bus inspector na si Jose Glenn Pandagani. Sa inilabas na preventive suspension order ng LTFRB 6, epektibo Desyembre 6, 2023, suspendido ang natitirang 12 units sa ilalim ng prangkisa na may rutang Iloilo to Caticlan via San Jose, Antique sa loob ng 30 araw. Pero nilinaw ng LTFRB 6 na bago pa man nila na-issue ang order, una nang nagboluntaryo ang Valia Car Transit Incorporated na isuspende ang operasyon nito para sa nasabing prangkisa. Kaya nakadepende sa resulta ng investigasyon kung palalawigin pa ang suspensyon sa prangkisa. Kabilang naman sa mga iniimbestigahan ng LTFRB 6 kasama ang DPWH at Hamtik LGU ang sitwasyon ng kalsada kung saan naaksidente ang bus, roadworthiness nito at ang estado ng pagmamaneho ng bus driver. Based on the initial investigation I got before the accident, they were only traveling around 27 kilometers per hour. No? And you should take note, ang ining all these buses have speed limiters. So hindi na sila pwede madasig itong dagat. But nevertheless, ining pag-retrieve sa atong CCTV footage will really help in the investigation kung pilagid and who is literally at fault. Siniguro rin ng Antique Provincial Police Office na tututukan nila ang investigasyon sa aksidente. Kasama kami dyan nga nagabatsyag nga hindi dapat matabo ni nga aksidente or incidente. And if we focus on ourselves on looking for what we call this, hindi tayo makamove on dyan. Kaya kami gina-priority namin kung paano ma-appease. Sara, maliban sa tulong ng bus company sa mga biktima, magbibigay din ang Antique Provincial Government ng 30,000 pesos na financial assistance sa mga pamilya ng nasawi sa aksidente. Sara? Okay, maraming salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.